Hinamak na manugang. Kabanata 266 Galit na nagmumura sa kanila ang karamihan. Marami pang ang namumulot ng mga bato at bulok na gulay sa lupa at itinapon sa tindahan. Inihagis sa kanila ang mga bagay na tila patak ng ulan. Naduraj si Helena at napasigaw sa sakit, umiiyak siya habang hawak ang ulo niya at tumatakbong parang daga. Si Albert Lewis ay nabagsak din sa isang napakalungkot na estado, ang kanyang ulo ay nabasag ng mabahong itlog at ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng mabahong likidong itlog. Wala siyang pakialam sa sarili niya, mabilis niyang pinrotektahan ang tindahan para hindi masira ang mga antik. Smash them to death, tingnan mo itong grupo ng mga dukha, nangangahas pa rin silang maging unreasonable sa akin. Mariing sumigaw si Xingming, sumugod ang matipunong lalaking kasama niya at sinugod ang pinto. Kasabay nito, gumamit siya ng loudspeaker para hikayatin ang mga tao. Everyone, come with me, are these black-hearted businessmen, atali sila at lumuhad sa intersection, let them demonstrate to the public. Ngayon, kailangan niyang durugin ang ancient cleansing house. Para makaganti sa huling pagkakataon, ginamit ni Jane Lewis ang kanyang mga kamay upang protektahan ang kanyang ulo at galit na nagtago sa likod niya. Hindi niya alam kung saan niya nalampasan ang kalahating ladrilyo at ipinadala ito patungo kay Jane Lewis. Mabilis na nag-react si Alex Dixon at hinayla si Jane Lewis palayo. Bang, ang laryo ay dumaan sa kanyang mukha at tumama sa salamin na dingding. Sa isang malakas na kalabog, ang salamin na dingding ay nabasag sa mga piraso, nagkapira-piraso rin ang ilang antigong bote ng porselana sa mga istante. Dumilim ang mukha ni Alex Dixon, hinawakan niya ang isang malakas na lalaki at nabali ang braso. Inihagis ng lalaki ang ladrilyo, siya ang nasasakupan ni Xingming. Ang matipunong lalaki ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na sigaw at agad na napahiga sa lupa, napaungol. Tigilan mo nga ako, huwag mong basagin, napasigaw si Helena sa sakit. May nakalagay na hilera ng mga antik sa pintuan. Bagamat ito ay hindi gaanong halaga, ito ay magiging isang malaking kawalan kung ito ay masira. Ang pulutong ay napuno ng matuwid na galit, pinulot nila ang mga ladrilyo at bato at inihagis sa tindahan. Si Xingming ay parang isang matagumpay na tanda, ipinagmamalaki niya ang kanyang ulo, nag-cross arm, at may mapanuksong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang grupong ito ng mga mahihirap na tao, nalaman na niya ang pagkakakilanlan ng Lewis family. Sila ay isang grupo lamang ng mga mahihirap na tao. Lalo na yung Alex Dixon, isa lamang siyang matrilocal son-in-law, siya ay mahirap at walang kapangyarihan, umasa siya sa kanyang bibig upang tingnan ang feng shui, kaya naman nakipagkaibigan siya sa kanilang big shot at pinadalhan sila ng mga regalo. Ngumisi si Xingming at sinabing, ikaw na basura, bakit hindi mo iniisip ang sarili mong pagkakakilanlan? Nasa akin ang suporta ng Big Boss sa likod ng mga eksena, pati na rin ang tiyuhin ng kapitan, kung gusto mong hindi maghirap, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Hindi naman nagbebenta ng peke ang tatay ko, ikaw ang naninira sa kanya, galit na sabi ni Jane Lewis. Gayunpaman, sa sandaling matapos siyang magsalita, isang figure ang tumalon pasulong at nambobolang nagsabi, Boss Xing, ikaw ay mabait. Huwag kang magalit. May nagawa kaming mali noong nakaraan, kaya luluhod kami at tawad sa iyo. Bilisin mo at sabihin sa mga taong ito na huwag kaming saktan. Nang malinaw na makita ni Jane Lewis ang figure, natigilan siya. Ma, ano ba ang pakiusap mo sa kanya? Lumingon si Helena at napag-alitan, ang tiyuhin niya ang kapitan. Anong klaseng opisyal na kamag-anak mayroon ng pamilya natin? Tingnan mo kung gaano karaming bagay ang nawasak sa ating tindahan. Magkano ang gastos? Ngunit hindi ka rin maaaring lumuhad, si Jane Lewis ay walang magawa. Kinailangan talagang lumuhad ng sarili niyang ina para mabawasan ang pagkawala ng isang bahagi ng pera. Anong klaseng loika ito? Sinong nagsabing gusto kong lumuhad? Sabi ni Helena habang galit na umungol kay Alex Dixon, basura, bilisin mo at lumapit ka. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Director Zhang. Akmang susunggaban ni Alex Dixon ang isang malakas na lalaki na gustong sumugod at narinig niya ang mga sinabi nito at agad na natigilan. Ano ba ang nangyayari?
ang kanyang biyenan ay hindi lumuhad at hiniling na lumuhad siya sa harap ni Xingming. Nang makitang hindi gumagalaw si Alex Dixon, galit na sumugod si Helena, hinawakan ang braso niya, at naglakad pasulong. Kaawa-awang talunan, mabilis na lumuhad kay Director Zing, ilang beses pa siyang yumuko para pakalmayin si Director Zing, napakaraming bagay ang nabasag sa tindahan at nawalan tayo ng maraming pera, mabilis na lumuhad. Sa ilalim ng pressure ng pera, tumaas talaga ang lakas ni Helena, pilit niyang hinayla si Alex Dixon, diniin niya ang balikat nito at pinaluhod siya sa lupa. Buong lakas niyang diniin si Alex Dixon habang pinagmamasdan niya si Xingming. Boss Zing, pakiusap na umatras muna ang mga taong ito, ipapaluhod ko ang aking manugang at humingi ng tawad. Hahaha, tumawa ng malakas si Xingming at tumingin kay Alex Dixon ng may panghahamak, talagang basura ka, dahil sa pagiging sinsero ng iyong biyenan, ituturing kitang parang basura, basta't lumuhad ka sa lupa at malinis ang iyong sapatos, sasabihin ko sa lahat, hindi para sirain ang tindahan. Hindi na hinintay na sumagot si Alex Dixon, mabilis na nambola si Helena, okay, Boss Zing, huwag kang magalang sa basurang ito, kung may galit ka, ilabas mo lang sa kanya. Ang kanyang pambabala na ugali ay hindi lamang nagpasindak sa mga tao, maging si Jane Lewis ay natigilan din. Maging si Albert Lewis ay hindi na nakatiis at umungal ng galit. Anong ginagawa mo? Hilahin mo si Alex. Anong alam mo, ang tindahan ay nawala ng hindi bababa sa 100,000 yuan, kung hindi natin hahayaang lumuhad ang basurang ito sa harap ni Boss Zing, paano magpapatuloy ang operasyon ng ating tindahan? Galit na saway ni Helena, anyway, itong basura, walang kwenta sa bahay, anong masama kung pinaluhod ko siya? Hindi naman siguro mawawala siya ng laman. Hanggang kailan mo pa gustong manggulo, mawawala ka sa mukha ng ating Lewis family, bumalik ka dito, galit na galit si Albert Lewis kaya tumaas ang presyo ng dugo. Sinulyapan ni Helena si Alex Dixon ng may pag-aalipasta at may kumpiyansang sinabi, ano ang kahihiyan sa Lewis family, isang walang kwentang basurang tulad niya ang hihiwalay sa anak ko bukas. Ang usapan ng pagkawala ng mukha ay walang kinalaman sa Lewis family. Nay, anong kalokohan ang binubulabog mo? Hindi talaga makayanan ni Jane Lewis na nakikinig at namula ang kanyang magandang mukha. Hindi siya nahihiya, ngunit nagalit sa kanyang sariling biolohikal na ina. Tumawa ng malakas si Xingming, mas lalo niyang tinignan si Alex Dixon. Ang ganitong uri ng inutil na tao, kung alam nila ang tungkol sa kanyang background ng mas maaga, ang Yuan Ming Hall ay hindi magdusa ng isang hindi nararapat na kalamidad. Mayabang niyang itinaas ang isang paa niya at pinagalitan si Alex Dixon, lumuhad ka at dilaan mo ng malinis ang sapatos mo, kung may dumi sa sapatos mo, hihilingin ko kay Tito na arestuhin ka at selyuhan ang tindahan. Malamig ang mga mata ni Alex Dixon, at hindi siya kumikibo. Humph, ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng Lewis family. Hindi pinansin ni Helena ang dalawa at marahas na sinigawan si Alex Dixon, basura, lumuhad ka agad kay Direk Zing. Hindi siya pinansin ni Alex Dixon at medyo swerte siya. Biglang naramdaman ni Helena na namamanhid ang kamay niya para bang nakuryente at tumilapon. Tumalikod si Alex Dixon at umalis nang hindi man lang tumitingin kay Helena. Wala siyang utang sa matandang babae na ito at hindi niya inilagay si Helena sa kanyang mga mata. Kung hindi dahil siya ang biological na ina ng kanyang asawa, namatay na ito sa ilalim ng kanyang mga kamay ng 100 beses. Nang makitang umalis na nga si Alex Dixon, galit na galit si Helena kaya pinagalitan niya, basura, bilisan mo na bumalik ka sa akin, kung hindi, umalis ka sa Lewis family bukas at hayaan kang hiwalayan at maging pulubi. Nanunuya si Xingming, old hag, mukhang suwail ang manugang mo. Bakit hindi mo ako hayaang makipaglaro sa anak mo kahit isang gabi, tapos makakalimutan na natin ang bagay na ito? Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, nakita niyang lumingon si Alex Dixon sa kanyang harapan na may matalim na tingin na parang kutsilyo. Bago pa mabawi ni Xingming ang kanyang sentido, lumabo ang kanyang paningin, hinawakan na talaga ni Alex Dixon ang kwelyo niya at sinuntok ang kaliwang pisngi. Sa isang sigaw, naputol ang tulay ng ilong ni Xingming, at bumulwak ang dugo. Malamig na ngumuso si Alex Dixon, kung maglakas loob kang banggitin muli ang asawa ko,
hahayaan kitang mamatay ngayon. Pagkasabi nun ay bumitaw na siya. Agad na bumagsak si Xingming sa lupa at napasigaw sa sakit habang tinatakpan ang kanyang mukha. Bilis, tawagan mo ang tito ko, tawagan mo siya. Kabanata 267. Saglit na natigilan si Jane Lewis at naantig sa kanyang puso. Lumapit siya at niyakap ang braso ni Alex Dixon. Ayos ka lang. Bahaging umiling si Alex Dixon, kung hindi binanggit ng kabilang partido ang kanyang asawa, hindi siya mag-abala na mag-empake ng mga ganoong bagay. Sandaling natigilan si Helena, hinawakan niya si Alex Dixon at pinagalitan sa sobrang galit. Pagsasayang bagay, hindi ka lumuhad sa sinabi ko, ngayong nagdulot ka ng napakalaking kapahamakan, gaano karaming pera ang gagawin mong talo sa Lewis family? Sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan sa karamihan. Isang lalaking nakauniporme at iilan sa kanyang mga subordinate ang sumiksik sa karamihan. Tiyuhin, nakita ni Xingming ang lalaki at agad siyang sinunggaban. You have to make the decision for me. Ang itim na tindahan na ito ay hindi lamang nagbebenta ng mga pekeng, kundi nambubugbog pa ng mga tao. Tingnan mo, basag ang ilong ko. Madilim ang mukha ng lalaki habang nakataas ang ulo at sumisigaw. Sino ang nanakit sayo? Ito, siya. Agad na sumigaw si Helena at saka idinagdag. Walang kinalaman sa atin ang bagay na ito. Siya ang umatake. Kung sunggaban mo, sunggaban mo. Nagmamadaling tinawag ni Xingming ang isa sa kanyang mga nasasakupan at naglabas ng isang bote ng porselana. Tito, bumili ako ng Ming Dynasty green vase sa kanya at gumastos ako ng 200,000, hindi ko inaasahan na peke yun, may nag-appraise ako, ayon sa rules ng Antique Circle, kailangan niyang bayaran ako ng 10 beses ang presyo at isara ang tindahan. Napatingin si Alex Dixon sa bote ng porselana at kumunat ang noo. Hindi ba isa ito sa mga antik na binili niya para sa biyenan? Ang batch ng mga antik na yun ay hinahawakan ni Song Yulua at ipinadala niya ang larawan sa kanya upang tingnan, imposibleng bumili ng peke. Gayunpaman, ang bote ng porselana sa kanyang harapan ay pareho sa labas, ngunit malinaw na ito ay isang pekeng sa unang tingin. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Alex Dixon na si Zhang Ermao ay gumawa ng isang batch ng mga pekeng at ibinenta ang mga ito. Na may taimtim na mukha, agad niyang tinawagan si Zhang Ermao. Nang magtanong si Alex Dixon, agad namang sumuko si Zhang Ermao at may pagtatampo na sinabi, Master Dixon, may bagong bukas na antique shop, binili ni Boss Zing ang batch ng mga peking ito. Ang tindahang ito ay tinatawag na Yuanming Hall. Balak niyang hayaan ang kanyang anak na ibenta ang mga peke at dayin ang mga tagalabas. Pucha, ito ay talagang isang substitution scheme. Sa madilim na ekspresyon, ibinaba ni Alex Dixon ang telepono ni Zhang Ermao. Ang asong bagay na ito ay kailangang ayusin, ngunit sa ngayon, ang kabilang partido ay nag-set up ng isang bitag para sa biyenan na tumalon, kailangan niya munang ayusin ang kasalukuyang sitwasyon. Tinawag ni Alex Dixon si Dulong, pumunta ka at imbestigahan si Xingming at ang kanyang tiyuhin, na siyang kapitan, at iulat mo sa akin. Sinabi niya kay Dulong kung ano ang nangyari, at pagkatapos ay sinabi kay Dulong na bilhin muna ang lahat ng peking antique kay Xingming, ngunit huwag ibunyag ang kanyang pangalan. Si Dulong ay nasa spa center, nakayakap sa ilang magagandang babaeng masahista at nag-e-enjoy sa kanilang sarili. Nang marinig niya yun ay biglang nag-iba ang ekspresyon niya, at tinulak niya ang mga masahista. Captain of Gudong Street, ang brat na ito ay naglakas loob na guluhin si Master Dixon, siguradong kinain niya ang puso ng oso at bituka ng leopardo, gagawin ko kaagad. Ibinaba na ni Alex Dixon ang telepono nang makarinig siya ng kaguluhan sa kanyang likuran. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakitang inuutusan ng kapitan ang mga tao na pilitin na isara ang Ancient Garlic House, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at tumayo sa gilid, umuungal ng mabangis. 10 for fake punishment, this is the rule, 10 for fake punishment, this is the rule, 2 million fine, at saka, 1 million ang medical fee sa pambubugbog ng tao, hulihin ko muna ang nagkasala para sa interogasyon, kung kaya mong huwag magbayad ng pera. Pagkatapos ay huhulihin ko kayong lahat. Nang marinig niyang pagmumultahin sila ng 3 milyon, agad na natarante si Helena at napasigaw, Alex, lumuhad ka at humingi ng awa kay Kapitan.
Kinagat ni Xingming ang kanyang mga ngipin at ninisyan, walang kwenta kahit hilingin mo sa kanya na suyuin ako ng 100 beses, how dare this trash attack me, I'll kill him. Sumigaw si Helena, Diyos ko, saan nakakuha ang pamilya ko ng 3 milyon? Biglang may mahinang boses na nagmula sa gilid. Masyadong maliit ang 3 milyon, dapat mabigat na parusa, doblehin ang multa. Narinig ni Jane Lewis ang boses na ito at agad na natigilan, Alex, ikaw. Natigilan si Xingming ng ilang segundo at biglang tumawa, damn it, natakot ba ang batang ito? Fine, 6 milyon lang, dalhin mo agad ang pera. Ang mga tao sa paligid ay natigilan at agad na nagsimulang mag-usap ng masigla. May mali ba sa isip ng taong siya talaga ang nagkusa na taasan ang multa? Is he stupid enough para magkaroon ng maraming pera, or is he trying to act cool? Baka yata ang utak niya, 3 milyon na ang isang scam, ngunit si Alex Dixon ang talagang nagkusa na magdagdag ng numero, ito ay dapat na baliw. Hindi kumikibo si Alex Dixon, tinitigan niya ang kapitan at sinabing, paano ito, naglakas loob ka bang kunin? Bumalik sa katinoan ang kapitan at iniluwa ang sigarilyo sa bibig sa lupa. Tinapakan niya ito ng malakas at tumawa ng malakas, kahit anong multa mo, naglakas loob akong tanggapin, basta kaya mo. Bumalik sa katinoan si Helena sa pagkakataong ito at galit na sinunggaban si Alex Dixon, hinawakan niya ang damit ni Alex Dixon at nagmura. Basura, anong maling gamot ang nainom mo, paanong may karaming pera ang pamilya ko, kung gusto kong ibigay sayo, wala akong piso. Tinalikuran siya ni Alex Dixon at casual na tumawag kay Dulong. Saan ka na, Master Dixon, malapit na ako, pag dumaan ka sa bangko, bigyan mo ako ng 6 na milyon na cash. Ibinaba ni Alex Dixon ang telepono pagkatapos ng tawag at malamig na tumingin sa mga tao. Nag-aalalang sumugod si Jane Lewis at nagtanong, Alex, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sino ang tinatawagan mo? Saan ka nakakuha ng 6 na milyon? Huwag kang mag-alala, may sarili akong pagsasaayos para sa bagay na ito. Arrangements, ngumisi ang commander at pinutol siya, ikinumpas niya ang kanyang kamay at sumigaw, alisin muna ang munting bastard na ito, kung wala siyang 6 na milyon, hulihin silang lahat. Sa sandaling ito, isang mahabang boses ang narinig. Jiang Long, sinusubukan mo bang hulihin ang kaibigan ko? Nagpapakitang gilas lang ang kapitan, ngunit nang marinig ang boses, nanginginig ang buong katawan at napalingon sa takot. Sa hindi kalayuan sa likuran niya, sakay sa isang pinahabang Rolls-Royce, 2 bodyguard na nakaitim ang inaalalayan ang isang bukol na matandang lalaki habang naglalakad sila. Sa magkabilang ng 10 na matandang gilid nakatayo ang 30 hanggang 40 strongman in black, na naghihiwalay sa karamihan. Ang pangalan ng kapitan ay Jiang Long, nang makita niya ang matanda, natakot siya kaya nanlambot ang kanyang mga binti. Hindi ba ito si Dulong, Uncle Long, na matagal nang nagretiro sa underworld? Bakit siya napunta sa Antique Street? Isa pa, sinabi lang ni Uncle Long na kaibigan niya si Alex Dixon. F***CK, imposible, natakot si Jiang Long kaya nanginginig ang kanyang mga binti. Pinilit niyang palabasin ang isang mahinang tawa habang nanginginig, at maging ang boses niya ay nanginginig. Matagal, Tio Long, binisita mo kami, tawagan ang aming mga kapatid at batiin sila sa lalong madaling panahon. Nanginginig siya at gustong tumakbo palapit sa kanila para pasayahin sila, ngunit bago pa siya makatakbo palapit sa kanila, sinipa siya ng bodyguard ni Dulong at sinigawan. What the hell is this? Lumayo ka sa akin, ikinaway ni Dulong ang kanyang kamay at mahinang sinabi, Afei, huwag mong takutin ang bata. Pagkatapos ay yumuko siya kay Alex Dixon ng may paggalang at sinabi, Master Dixon, may kasama akong mga lalaki, kung kailangan mo ng anumang tulong sa tindahan, sabihin mo lang sa akin. Si Jiang Long ay sinipa sa lupa, ngunit wala siyang pakialam sa kanyang nakakahiyang kalagayan, tumayo siya habang nanginginig, nagrereklamo sa kanyang puso. Ngunit ang alamat sa ilalim ng lupa ng Jinling City, si Uncle Long, sa ngayon, sa ilang big shots ni Jinling, wala ni isa sa kanila ang hindi niya juniors, talagang iginagalang ni Dulong si Alex Dixon, kahit na ginamit niya ang kanyang mga takong sa pag-iisip, maaari niyang hulaan ang pagkakakilanlan ni Alex Dixon ay tiyak na pambihira,
Sa pagkakataong ito, natakot si Jiang Long kaya muntik na siyang mahulog sa lupa. Kabanata 268 Napakaraming tao ang dinala ni Uncle Long dito, tiyak na hindi siya narito para mamamasyal. Sa pag-iisip nito, mabilis na tumakbo si Jiang Long kay Alex Dixon at nakangiting sinabi, "Walang silbi, hindi, Master Dixon, hindi ko inaasahan na kaibigan ka ni Bro Long, ngayon lang ako nabulag, nagmamakaawa ako kay Master Dixon para patawarin mo ako." Pagkatapos sabihin yon, tumalikod siya at sumigaw, "Zingming, bakit hindi ka pa rin lumalapit? Lumuhad ka sa harap ni Master Dixon." Sa sobrang takot ni Zingming ay nablangko ang kanyang isip, hindi niya inaasahan na si Alex Dixon ay makakasigaw kay Dulong. Ang maalamat na underground big shot ni Jinling ay matagal nang naghugas ng kanyang mga kamay gamit ang ginto, ba't dumating siya ng isang tawag lang? "Tito, ako." Bago matapos ni Zingming ang kanyang pangungusap, sinampal siya ni Jiang Long sa mukha at sumigaw, "Sinabi ko sa iyo na lumuhad ka. Kaya lumuhad ka." Agad na yumuko at aminin ang iyong pagkakamali kay Master Dixon. Si Jiang Long ay napuno ng panghihinayang, kasabay nito, ang kanyang puso ay napuno ng galit. Kung hindi lang siya pinatawag ng pamangkin niya, hindi niya na-provoke si Uncle Long. Hindi niya akalain na makakagulo siya ng ganito kalaking gulo, gusto lang niyang putulin si Zingming. Kinagat ni Zingming ang kanyang mga ngipin, naisip niya ang kanyang amo sa likod ng mga eksena, sa mga tuntunin ng lakas, hindi siya mas mababa kay Dulong. Kaya naman, inayos niya ang sarili at sinabing, "Uncle, ano ang maganda sa pagtawag ni Alex Dixon sa mga tao, makakahanap din ako ng mga tao." Hanggat tinawag niya ang boss sa likod ng mga eksena, hindi siya naniniwala na hindi niya magagawang harapin si Dulong. Nagtaas ng kilay si Dulong at nagtanong na may ngiti na hindi ngiti, "Sino ang gusto mong tawagan?" "Maghintay kayo," kinagat ni Zingming ang kanyang mga ngipin at inilabas ang kanyang telepono, handang tawagan ang boss sa likod ng mga eksena. Nang iangat niya ang kanyang telepono, biglang lumuhad si Jiang Long sa lupa at yumuko ng paulit-ulit kay Alex Dixon. "Master Dixon, nagkamali ako, patawarin mo ako, iligtas mo ang aking buhay, aayusin ko ang bagay na ito ngayon din." Pagkasabi niyon ay naggat ang ngipin niya at tumayo. Hinawakan niya ang kwelyo ni Zingming at binato ito ng isang malakas na sampal. Isang malakas at malinaw na sampal ang nagpabagsak kay Zingming sa lupa. Duguan ang mga mata ni Jiang Long, naglakad siya pasulong at hinawakan ang kwelyo ni Zingming, binuka niya ang palad niya at sinampal siya ng 100 beses. Umalingaw-ngaw sa kalsada ang malutong na tunog ng pagpalakpak. Napabuntong hininga ang mga tao at napatingin sa eksenang ito. Si Jiang Long ay matangkad at matibay, mahigit 2 beses na siyang sumampal pero hindi pa rin siya tumitigil. Itong bastos na pamangkin niya ay nang ahas talagang maging mayabang sa harap ni Bro Long, sinusubukan niyang iset up siya. Sa sandaling ito, gusto pa ni Jiang Long na patayin si Zingming. Dumudugo ang sulok ng bibig ni Zingming dahil sa pambubugbog, biglang nag-nosebleed ang ilong niya na nabasag ni Alex Dixon kanina. Sigaw niya sabay iyak, "Tito, sinaktan mo ako." "Ano, ako, may mahahanap talaga ako." Bago pa siya makatapos, galit na pinandilitan siya ni Jiang Long at muli siyang sinampal. "Manahimik ka, sasampalin kita hanggang mamatay." Agad na yumuko at humingi ng tawad kay Master Dixon at sa kanyang pamilya. Kasabay ng kahabag-habag na sigaw ni Zingming, isang dagwang ngipin ang lumabas sa kanyang bibig, at tumalsik ang dugo sa lahat ng dako. Tila nabaliw si Jiang Long, buong lakas niyang sinampal si Zingming, at hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong magsalita. Ang mga tao sa paligid ay masikip, ngunit ang buong kalye ay patay na tahimik. Hindi mabilang na mga pares ng gulat na mga mata ang nakatingin sa dalawang lalaking ito. Si Dulong ay isang underground boss, at maraming tao ang hindi nakilala sa kanya, ngunit kilala nila si Jiang Long, siya ang lokal na hari ng kalyeng ito, at walang nang ahas na saktan siya sa antigong kalye. Gayunpaman, nang dumating ang matandang ito, ang mayabang na si Jiang Long ay biglang naging duwag. Natigilan si Albert Lewis nang makita niyang pinaghahampas ni Jiang Long si Zingming. Kahit na alam ng kanyang manugang ang isang malaking shot, tinawagan pa rin niya si Dulong sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono,
at nagdala pa siya ng napakaraming tao. Paano ito naging posible? Nagulat din si Helena, nagmamadali niyang tinakpan ang mukha niya sa takot na baka mabugbog siya. Masyadong nakakatakot, hindi niya inaasahan na tatawagan ng kanyang manugang ang isang grupo ng mga taong nasa ilalim ng lupa gamit ang isang tawag sa telepono. Ano ang ginagawa ng kanyang manugang sa labas? Tanging si Jane Lewis lang ang walang magawa sa mukha habang nakatingin kay Alex Dixon, may kaunting pag-aalala ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang isang tawag sa telepono mula sa kanyang asawa ay maaaring tumawag sa isang underground big shot mula kay Jean Ling. Mukhang galing talaga sa underground family ang asawa niya. Kung hindi, paano siya makikipag-ugnayan sa napakaraming tao sa ilalim ng lupa? Lahat sila ay mapanganib na mga tao, at lahat sila ay gumagawa ng kulay-abong negosyo. Natakot siya isang araw, mahuli si Alex Dixon sa himpilan ng pulisya kung hindi siya mag-iingat. Hindi, kailangan niyang gawin ng kanyang asawa na putulin ang pakikipag-ugnayan sa mga taong ito. Sa sandaling ito, isang Harley na may motorsiklo ang tumalbog, isang lalaking nakaitim na nakadamit ang tumalon pababa mula rito, hawak ang dalawang itim na nasa kahon sa kanyang mga kamay. Tumakbo siya sa harap ni Alex Dixon at magalang na sinabi, "Master Dixon, ito ay 6 na milyon, pakisuyong tingnan." Sabay binuksan ang dalawang leather box. Kaagad, isang stack ng cash ang nabunyag, ito ay lahat ng pera. Bulalas ng mga tao, at dilat ang kanilang mga mata. Si Alex Dixon, gayunpaman, ay may kalmadong ekspresyon habang nagtuturo, ibuhos ito at hayaang magkaroon ng ilang puntos si Jiang Long. Walang sabi-sabing kinuha ng matipunong lalaki ang melita at ibinuhos. Huwawawa, ang mga bundle ng pulang tala ay agad na nahulog na parang mga snowflake. Sa isang iglap, 2 kahon ng pulang papel ang nakatambak sa isang maliit na burol sa lupa, kasing tangkad ng kalahating tao. Ang mga tao ay natigilan nang marinig nila ang tunog ng kanilang mga lalamunan na nilalamon. Bamuka ang bibig ni Helena at tinitigan ng mga notes, sa sobrang tuwa niya ay kinakapos siya ng hininga. Kaya karaming pera, lahat ng iyon ay pribadong pera ng kanyang manugang. Nakatitig siya ng diretso sa bundok ng mga perang papel, bigla siyang tumalon na parang kuneho at itinapon ang sarili sa pera. Sa kabutihang palad, nakahanda si Albert Lewis, alam niyang mababaliw ang asawa niya kapag nakita niya ang pera kaya hinayla niya ito pabalik, saway niya, "You dare to take the money that Uncle Lung brought? Bitawan mo ako." Buong lakas na nagpupumiglas si Helena, bundok ng pera lang ang nasa mata niya. Ano si Uncle Lung? Ang pera na ito ay pag-aari ng kanyang manugang. Pera din niya yun, ang basurang ito ay karaniwang nagpapanggap na mahirap, hindi niya inaasahan na mag-iipon ng napakaraming pribadong pera, pagbalik niya dapat palitan siya hanggang dumura siya ng dugo. "Bilangin mo, ito ay multa na 6 na milyon, malamig na sabi ni Alex Dixon kay Jiang Long. Mabigat ang paghinga ni Jiang Long, nanginginig ang kanyang buong katawan. Paano siya maglakas loob na tanggapin ang marami ni Alex Dixon? Kinagat ni Jiang Long ang kanyang mga ngipin at napaluhod muli sa harap ni Alex Dixon, naglabas siya ng bank card na may masungit na mukha at magalang na naglakad pasulong. "Master Dixon, hindi ako nangangahas na tanggapin ang iyong pera, isa kang taong walang pakialam sa mga maliliit na tao, tratuhin mo lang akong isang baliw na aso at takoten ka, mayroong higit sa 1 milyong yuan sa card na ito. Babayaran kita para sa mga pinsala sa iyong tindahan at ang bayad sa pagpapagamot ng 2 matandang lalaki, patawarin mo sana ako at iligtas mo ang aking buhay." Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon, wala siyang pakialam sa pera. Sa sandaling ito, isang figure ang sumugod na parang kuneho at inagaw ang bank card. Natigilan si Jane Lewis at napamura, "Nay," mahigpit na kinuyam ni Helena ang bank card at ngumiti, "Sige, kukunin ko sa ngalan ng aking manggang." Natigilan si Alex Dixon, gusto niyang turuan ni Dulong ng leksyon si Jiang Long, ngunit hindi niya inaasahan na susugurin siya ng kanyang biyenan. Namula ang mukha ni Albert Lewis, humigop siya at sinabing, "Ang mama mo, masyadong malakas ang nanay mo, hindi ko siya mahawakan." Habang nagsasalita siya, nakita na ni Helena ang kanyang bank card, galit na galit si Jane Lewis kaya walang magawang tumingin kay Alex Dixon. "Paano kung kukunin ko ang pera at ibalik ito kay Jiang Long?
Kabanata 269 Hindi rin nakaimik si Alex Dixon, kamangha-mangha ang lakas sa pakikipaglaban ng kanyang biyenan sa harap ng pera, not to mention father-in-law, natakot siya na kahit siya ay hindi siya mapipigilan. Natulala din si Dulong sa mismong lugar, nabawi niya ang kanyang pakiramdam at tumingin kay Alex Dixon nang walang magawa, humihingi ng kanyang opinyon. Si Jiang Long ay napakatalino, agad siyang yumuko kay Albert Lewis. Salamat, matandang master, sa pagligtas sa aking buhay. Mula ngayon, ituturo mo akong aso. Mula ngayon, si Leo Old Master ay nasa Antigong Kalye. Kapag nagnenegosyo, kung sino man ang manggahas na manggulo, tawagan mo ako at may dadalhin, ako agad. Si Albert Lewis ay isang matapat na tao, ikinumpas niya ang kanyang kamay sa takot, ikaw ang kapitan, hindi mo magagawa yon. Sumakit ang ulo ni Alex Dixon, at may wagayway lamang ang kanyang kamay kay Dulong. Ano pa nga ba ang magagawa niya dahil ganito na? Tiningnan niya si Dulong, mabilis na inutusan ni Dulong ang kanyang mga nasasakupan na nagdadala ng isang malaking sako. May pera ka pa ba? Nagulat si Helena, gayunpaman, ang lumabas sa sako ay mga antigo. Upang maging tumpak, lahat sila ay peking, malumanay na sinabi ni Alex Dixon, Zingming, ang mga peking ito ay binili lahat sa iyong anak. Ayon sa patakaran ngayon, ang isang peke ay mapaparusahan ng 20. Magkano ang gusto mo? Gusto ko ng pera. Pinipilit pa rin ni Zingming ang kanyang sarili na huminahon kanina. Ngunit pagkatapos makita ang mga antigong ito, para siyang tinamaan ng kulog, at ang kanyang mukha ay namutla. Papuri na sinabi ni Dulong, Master Dixon, nakalkula namin na ang mga peking ito ay hindi 10 milyon. Ayon sa mga patakaran, kailangan niyang bayaran ka ng higit sa 200 milyon. 200 milyon, pakiramdam ni Zingming ay para siyang tinamaan ng kidlat, bumagsak siya sa lupa, puno ng takot ang kanyang mga mata, at nanginginig ang taba sa kanyang mataba na mukha. He grabbed his phone and called Mysterious Boss habang nanginginig. Nakakonekta ang tawag, agad namang nabuhayan si Zingming at umiyak na may malungkot na mukha, Boss, may nangyari sa akin dito, please come over. Bago pa man siya makatapos ay naputol na siya ng malamig na boses ng lalaki. Napilayan ka na, gusto ng amo na magpatakbo ka ng sarili mong kurso. Pagkasabi nun ay ibinaba na ang phone, naging berde ang mukha ni Zingming, hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Siya ay inabandona, tapos na, paano pa siya nabubuhay ngayon? Sa sandaling ito, tumunog ang kanyang telepono. Natuwa siya at agad na pinindot ang speaker button, Boss. Ang excited na boses ng kanyang anak ay nanggagaling sa telepono. Pare, nabenta na yang batch ng mga peking yan, ngayon lang, may dumating na tanga at doble talaga ang ginastos para mabili lahat ng peke at antik natin. Hahaha, mayaman tayo. Nang inig si Zingming at umungal ng buong lakas. You fucking prodigal thing, you screwed me to death. Walang sapat na tauhan sa tindahan, kaya tinawag niya ang kanyang anak upang tumulong sa loob ng ilang araw, hindi niya inaasahan na may malaking mangyayari. Pagkatapos umungol, bumagsak si Zingming sa lupa na parang sinampal ang kanyang mga buto, nanginginig ang buong katawan niya. Tapos na siya ay ganap na natakot si Jiang Long nang marinig niya ito. Alam niya nang hindi iniisip na si Alex Dixon ang nakahanap ng taong makikigulo kay Zingming sa likod ng mga eksena. Ang kabilang partido ay may mga koneksyon at isang matalinong plano, paano niya nagagawang saktan siya? Alam niyang nawalan ng momentum si Zingming, malamig siyang sumigaw, ito ang tuntunin sa industriya, nagbebenta ka ng mga pekeng, dapat mong ibigay ang perang ito kay Master Dixon. Si Zingming ay nakahiga sa lupa na parang patay na aso, tuluyan na siyang bumagsak. Hindi banggitin na hindi niya kayang bayaran ito. Nasaktan niya sina Alex Dixon at Dulong, magiging problema para sa kanya na iwan si Jinling ng buhay. Inangat niya ang ulo niya at biglang gumapang sa harap ni Alex Dixon na parang aso, buong lakas na yumuko. Master Dixon, nagkamali ako, isa akong bulag na baliw na aso, nandito ako para gambalain ka, iligtas ko ang buhay ko. Master Dixon, hindi ko na ito uulitin sa hinaharap. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat, binanggit ni Zingming ang kanyang ulo sa lupa. Habang siya ay yumuko, siya ay umiyak at nagsabi, Master Dixon, mangyaring itaas ang iyong kamay at iligtas ang aking buhay ngayon.
ibabalik ko sa iyo ang 1,000,000 o higit pang mga antik na binili mo. At ibibigay ko rin sa iyo ang Yuanming Hall, nakikiusap lamang ako sa iyo, to spare my life, iiwan ko kaagad si Jinling, and I promise na hindi ako magpapakita sa harap mo. Nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng karamihan, hindi nila akalain na gagastusin ni Xingming kaya karaming pera at ibibigay ang bagong bukas na Yuanming Hall sa ibang tao. Ang taunang upo lang ay nasa 2,000,000, at mayroon ding bayad sa pagpapaayos na higit sa 2,000,000, hindi kasama ang mga antik sa loob. Gayunpaman, ang mga antik sa loob ay pinaghalo at naibenta, kaya't walang gaanong mahalaga. Si Alex Dixon ay walang malasakit, wala siyang pakialam sa halaga ng Yuanming Hall. Gayunpaman, nagliwanag ang mga mata ni Albert Lewis, nababalisan niyang tinitigan si Alex Dixon. Iyon ang pinakamagandang tindahan sa Antigong Kalye, gusto niya itong rentahan, ngunit natalo siya ni Xingming, at hindi niya kayang bayaran ang renta. Napansin ni Alex Dixon ang mga mata ni Albert Lewis at malamig na tumingin kay Xingming. Nakita niyang nasugatan ng husto si Albert Lewis, kaya malamig niyang sinabi, umalis ka kaagad kay Jinling, kung maglakas loob kang bumalik, iwanan mo ang iyong buhay. Hindi na ako mangangahas na dumihan muli ang mga mata ni Master Dixon sa buhay ko. Patuloy na yumuko si Xingming, matapos iwanan ang malaking boss sa likod ng mga eksena, mayroon siyang utang na 5 hanggang 6 na milyong yuan ng utang para lang pamahalaan ang Yuanming Hall, mas masahol pa siya sa pulubi, paano siya maglakas loob na manatili sa Jinling? Magwala ka, malamig na saway ni Dulong, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na kaladkarin si Xingming mula sa lupa at kaladkarin siya palabas ng karamihan. Mabilis ding gumapang palabas si Jiang Long gamit ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga paa. Sa dami ng tao, ang ilan sa kanila ay kilala si Albert Lewis, lahat sila ay pumunta sa harap at nagtanong na may inggit. Lewis, hindi ko akalain na ganoon pala ang kakayahan ng manugang mo. Talagang binabaan niya ang Yuanming Hall ng madali, nakakamangha. Lagi kong naririnig kay Helena na walang kwenta ang manugang mo, hindi ko akalain na magiging ganoon kalakas siya. Kung magkakaroon ako ng ganoong manugang, ito ay isang malaking karangalan. Si Albert Lewis ay hindi magaling sa mga salita, ngunit natutuwa siyang marinig ito sa kanyang puso. Ang mas nagpasaya sa kanya ay nakakuha siya ng ganoong kalaking tindahan sa Yuanming Hall. Sa dalawang malalaking silid at milyon-milyong dolyar na pagsasaayos ni Xingming, hindi na niya kailangang manatili sa madilim na maliit na tindahang ito, ang kalidad ng kanyang tindahan ay agad na tumaas ng ilang antas. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang pagdududa sa kanyang puso, pribado niyang hinayla si Alex Dixon at tinanong, anak, sabihin mo sa akin ang totoo, itong 6 na milyong multa, at 1,000,000 yuan, saan mo ito nakuha? Tumayo din si Jane Lewis sa gilid at nakikinig ng mabuti. Natatakot siya na makuha ni Alex Dixon ang digmaang ito sa pamamagitan ng ilegal na paraan. Ang kinakabahan ng mga mata ng mag-ama ay nakita ni Alex Dixon, nag-isip siya sandali at sinabing, hiniram ko ito kay Dulong, may utang siyang pabor sa akin, kaya pumunta siya para tulungan ako sa pagkakataong ito. Sinabi ko na sa iyo, nakahinga ng maluwag si Albert Lewis. How could his son-in-law have so karaming pera? Paalala niya ulit, huwag kang makihalubilo sa mga taong ito mula ngayon, masyadong delikado. Si Albert Lewis ay palaging lumayo sa mga taong ito, natatakot siyang magkaroon ng gulo. Sige, NGO si Alex Dixon, walang magawang sinabi ni Jane Lewis, inalis ni nanay ang mahigit 1,000,000 kay Jiang Long, ano ang dapat nating gawin? Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, sinira nila ang aming tindahan, ang perang ito ay para mabayaran ang mga pagkalugi at gamutin ang mga pinsala ni nanay. Tama, napaisip din si Jane Lewis at hindi na itinuloy ang pagtatanong. Si Albert Lewis ay nasa mataas na espiritu at mabilis na nanawagan sa mga tao na ilipat ang tindahan. Akmang lalabas na si Alex Dixon sa tindahan, naabutan siya ni Jane Lewis at hinawakan ang kamay nito. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at nagtanong, hindi pa ako nagtanong tungkol sa pamilya mo, sabihin mo sa akin ng totoo, ang pamilya mo ba ay mula sa mundong ilalim ng lupa? Mula sa underworld, natigilan si Alex Dixon. Ano ang pinakinggan ng kanyang asawa?
Seryoso ang itsura ni Jane Lewis at nakakunot ang noo, kahit anong klaseng tao ka noon, wala na akong balak magtanong. Pero ngayong kasal na tayo kahit wala kang trabaho sa bahay, kaya pa rin kitang suportahan. Pero isa lang, hindi ka pwedeng lumabas at makisalamuha gaya ng dati. Kabanata 270 Hindi alam ni Alex Dixon kung matatawa o maiiyak. Hindi niya inaasahan na iisipin ni Jane Lewis na isa siyang gangster. Namula si Jane Lewis at mahinang sinabi, kung nag-iisa ka, iginagalang ko ang iyong pinili, ngunit kung magkakaroon tayo ng mga anak sa darating, ayaw kong mamuhay ng takot ang mga bata. Bago pa siya matapos magsalita, biglang naging alerto si Alex Dixon at hinawakan ng mahigpit ang maliit niyang kamay. Hindi niya napigil ang sabihin, asawa, payag ka bang makasama ako? Gusto ni Jane Lewis na magkaroon ng anak sa kanya? Excitement, ang isang alon ng ligaw na kagalakan ay agad na bumalat sa puso ni Alex Dixon, at tumama sa kanyang buong katawan na parang tsunami. Naghintay siya ng 4 na taon, at sa wakas ay handang tanggapin siya ng kanyang asawa at magkaroon ng mahalagang relasyon sa kanya. Maging isang tunay na mag-asawa sa kanya, sa hinaharap, magkakaroon pa siya ng crystallization ng kanilang pagmamahalan. Tuwang-tuwa si Alex Dixon na ang kanyang dibdib ay kumakabog at bumaba, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay niya at tumawa ng masama, kung gayon, magse-sex tayo ngayong gabi. Hindi ngayon ang oras, pulang-pula ang mukha ni Jane Lewis at mabilis ang tibok ng puso, nagpanik siya sa kanyang puso at agad na umimik. Ayaw bitawan ni Alex Dixon ang pagkakataong ito at mabilis na nagtanong, kung gayon hanggang kailan tayo maghihintay? Hintayin mong maging handa ako at saka tayo mag-uusap. Ibinaba ni Jane Lewis ang kanyang ulo at iniwasan ang kanyang nag-aapoy na tingin. Ang mga salita ni Su Chingcheng sa maghapon ay muling lumitaw sa kanyang isipan. Nag-aalala siya sa kaligtasan ni Alex Dixon at hindi niya alam kung anong klaseng sitwasyon ang kinaroroonan ng kanyang pamilya. Masyado pang maaga para makipagrelasyon sa kanya. Tsaka kinakabahan din siya, mayroong isang nakakatakot na panganib sa pamilya ni Alex Dixon, at mayroong isang malakas na karibal sa pag-ibig, si Su Chingcheng. Kung medyo mag-alinlangan si Alex Dixon, aalisin siya ni Su Chingcheng. Nang maisip ito ni Jane Lewis, isang mahinang pakiramdam ng pagkawala ng sumilay sa kanyang puso. Lihim siyang nagpasya na paunlarin ang kanyang karera at nagsusumikap na palakasin ang Qingyan Company, kahit na hindi ito may kumpara sa karera ni Su Chingcheng, hindi bababa sa hindi ito magiging mas masama kaysa sa kanya, saka lamang siya magkakaroon ng kumpiyansa na makakasama si Alex Dixon. Alex, ngayon na, I want to put more energy into the company. After everything is settled, we will. Nahihiyang ibinaba ni Jane Lewis ang kanyang ulo at mahinang nagtanong, payag ka bang bigyan ako ng oras para hintayin ako? Matagal siyang tinitigan ni Alex Dixon at sinabing, ikaw ang asawa ko, handa akong maghintay hanggat gusto ko, kahit anong gusto mong gawin, susuportahan kita. Alex, naantig si Jane Lewis at hindi napigil ang ihagis ang sarili sa kanyang mga bisig. Isang pagsabog ng halimuyak ang sumugod sa ilong ni Alex Dixon. Hindi niya maiwasang ibaba ang ulo, lumapit siya sa mukha niya. Ilipat mo yang cabinet na yan, biglang nanggaling sa pinto ang boses ni Albert Lewis. Mabilis na naghiwalay sa takot ang 2 taong mahigpit na magkayakap. Nakaramdam ng awkward si Alex Dixon, tumingala siya at nakita niya si Albert Lewis na blangkong nakatayo sa pintuan, tanging tay. Ubo, namula rin ang mukha ni Albert Lewis. Pumasok siya sa tindahan para ilipat ang cabinet, hindi niya inaasahan na makikita niya ang kanyang anak na babae at may akap na magkayakap at magiging intimate, napakagatlabi pa siya. Namula ang mukha ni Jane Lewis dahil sa kahihiyan nang makita siya ng kanyang ama. Mabilis niyang dinala ang bag niya at lumabas, ako, may gagawin ako sa office ko, I will make a trip there. Pagkaalis ni Jane Lewis, lumapit si Albert Lewis at tinapak ang balikat ni Alex Dixon na parabang naranasan niya ito noon, misteryosong sabi niya. Anak, kamusta ang epekto ng kidney replenishing wine na binigay ko sa iyo last time? May isang bote pa ako ng Ocean Dog medicinal wine sa kwarto ko, uminom ka ng 1 tasa bago ka matulog. Magiging overbearing ang epekto.
Salamat ama, napahiya si Alex Dixon, hindi niya inaasahan na ang biyenan ay nagtatago ng labis na yang boosting wine. Mahirap sabihin na ang biyenan ay halos 60 taong gulang, ngunit ang kanyang biyenan ay nangyayari pa rin ito. Ang nagwagi sa buhay, ang kanyang biyenan ay matanda at malakas, ngunit ang kanyang biyenan ay nagsasaya sa buhay. Hindi nakakagulat na si Helena ay puno ng enerhiya, pinakain pala siya ng biyenan. Hindi napigilan ni Alex Dixon na magpantasya, noong siya ay 60 taong gulang, tiyak na sasama siya sa kanyang asawa tuwing 2 hanggang 3 araw at mamuhay ng masaya. Tinapak ni Albert Lewis ang balikat niya at tumawa, sinabi niya, dapat kang magtrabaho ng husto at hinihiling kay Jane na mabilis na maipanganak ang bata, sa bata, ang iyong ina ay hindi magkakaroon ng labis na lakas na natitira. Nang mabanggit si Helena, sumakit agad ang ulo ni Alex Dixon. Ngayon, araw-araw nang gumagawa ng eksena si Helena, kung magkakaroon siya ng anak sa hinaharap, ang biyenang ito ay tiyak na nasa likod ng mga eksena at tinuturong ang bata na sabihin na, masama ang ama. Kung araw-araw ay sinabi ni Helena na basura ang iyong ama sa harap ng kanyang anak, paano niya tuturuan ang bata? Nang maisip niya ito, nagkaroon ng goosebump si Alex Dixon sa kanyang likod. Walang magawang sabi niya, Tay, pag-usapan ulit natin ta. Si Helena, na nag-withdraw ng pera sa bangko, ay biglang bumahing ng ilang beses at tumalsik ang dera kung saan-saan. Galit niyang pinunasan ang mukha at napaisip, sinong malas na bituin ang nagsasalita tungkol sa akin sa likod ko. Tita, ililipat mo ba ang pera o hindi? Tanong ng cashier. Agad na hinayla ang mukha ni Helena at mariing sinaway, sino po ang auntie? 4 hanggang 35 years old pa lang po ako, kung patuloy po kayong magsalita ng kalokohan, magrereklamo ako sa inyo. Sa sobrang takot ng babaeng clerk ay mabilis niyang itinikom ang bibig, ang matandang ginang na ito ay halos 60 taong gulang, she had no choice but to change her words, Big sis, ililipat mo ba ang pera? Ilipat mo sa kapatid ko ang 2 milyon, inabot ni Helena ang deposit book. Maliban sa mahigit 1 milyon na natanggap niya ngayon, ang pera na karaniwan sa Kim, maliban sa random na paggastos, ginamit niya ang lahat para makatulong sa kapatid. Nagnenegosyo ang kanyang kapatid sa Jing City, maaari siyang ituring bilang isang shareholder. Kapag nagtagumpay ang negosyo ng kanyang kapatid sa hinaharap, siya ang magiging big boss. Nang maisip ito ni Helena, agad siyang nakaramdam ng tuwa sa kanyang puso. Sa oras na yon, bibili siya ng kahit anong gusto niya, magkakaroon siya ng karaming pera na hindi niya kayang gastusin ang lahat. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Alex Dixon mula kay Renan, hiniling niya kay Alex Dixon na pumunta sa Chindian Pavilion para makipag-usap sa kanya. Lumabas si Alex Dixon at dumiretso sa Chindian Pavilion. Sa private room, si Renan lang ang nandoon. Nang makita niyang pumasok sa kwarto si Alex Dixon ay agad itong tumayo at binati ito ng magalang. Master Dixon, mangyaring umupo, hindi nakita ni Alex Dixon si Boss Ren, kaya tinanong niya, nakabalik na ba ang tatay mo sa Haicheng? Ngumiti si Renan at sinabing, salamat, Master Dixon, sa paghahanap sa pumatay para sa aking kapatid. Dinala ng aking ama ang mga kapatid ng Liwei sa Haicheng at pinarusahan ng mahigpit ang pumatay. Casual niyang sinabi ito, ngunit alam ni Alex Dixon na ang underground forces ng Ren family sa Haicheng ay hindi maaaring maliitin, hindi sila mabubuting lalaki at babae. Gayunpaman, walang pakialam si Alex Dixon sa pakikitungo ng pamilya Ren sa mga kapatid ng Liweis. Iniulat ni Renan Hui, pumayag na ako sa pabrika ng parmasyutiko sa Jinling, kapag natapos na ang linya ng produksyon ng parmasyutiko sa Haicheng, magsisimula kaming magtrabaho dito ng sabay-sabay, susubukan naming hayaang may lista ang gamot sa merkado lahat sa parehong-pareho, oras sa buong bansa. Oo, bahagyang tuma NGO si Alex Dixon, medyo nasiyahan siya sa kahusayan ni Renan. Tiningnan ni Renan ang kanyang mukha at maingat na sinabi, Master Dixon, kara-rating lang ni Li Tailei kay Jinling, gusto mong makita. Anong ginagawa niya dito? Ang White Dragon Sect ay isang beses lamang gaganapin sa bawat 3 taon, ito ay gaganapin sa susunod na buwan. Bagamat malayo ka kay Jinling, si Li Tailei at ako ay nagkaroon ng talakayan sa telepono kagabi, naramdaman namin na dapat naming iulat, ito sa'yo, sekta ng White Dragon,
Kumunot ang noo ni Alex Dixon at nagtanong, anong klaseng pagtitipon ito? Abangan ang susunod na kabanata.